Alright mga kapatid, mula tayo kay Melv's Castle, bigyan natin ng reaksyon itong naging debate nga no, ng China at Pilipinas. Actually, hindi naman siya debate, no? Parang sagutan din mga kapatid. No? At pakinggan natin mga tol kung ano yung baluktot na katwiran na sinasabi ng China mga tol. Diba? Yung hindi nila pagkilala, yung tahasang pagsasabi nila mismo sa United Nations mga tol na hindi nila i-recognize o hindi nila i-accept yung batas mga tol na nagsasabing walang basehan yung kanilang historical claim dito sa West Philippine Sea o sa kabuuan ng South China Sea. Ulitin natin mga tol, malaki yung South China Sea. Nasa gitna yan. Yung South China Sea kasi tinawag nila dyan di ba? Pero hindi naman kasi tinatawag din yung West Philippine Sea. West Philippine Sea kasi maliit na bahagi lang yon, 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas yan. Yung iba sa Brunei, sa Malaysia, sa Vietnam, sa Taiwan, iba-iba yon mga tol. Pero kabuuan, tinatawag nila yung South China Sea. Okay? Na ang nangyayari nga, ginuhitan ng China yan ng 12 dash line nila o ng 12 tuloy, ng 10 dash line nila mga tol at sinasabing kanila nga yung buong yan mga tol. So ito panoorin natin to mga tol kung paano sila ipinahiya ng ating magigiting na takapagsalita dito sa nangyaring ang United Nations delegation ba yung tawag doon mga tol. Anyway, panoorin na lamang natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melv's Castle. Click mo na rin yung notification bell mga kapatid para ma-update ka pag may mga bagong video tulad nito. At syempre dito mga tol no, sa ating YouTube channel, kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid, no? Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Teka, umpisa natin. Falling within the 9 dash line had no basis in law and is without legal effect. Yan, no? Kita mo kung paano sila ipinahiya mga tol. Sa harap ng maraming leader, sa harap ng iba't ibang bansa mga tol, no? Dinikdik, no? Dinikdik sa kokote nitong mga Chekwa mga tol na walang legal na basehan yung 9 dash line na ginawa nilang 10 dash line. Kung ano maisipan nilang dash line mga tol sila nasusunod Dinikdik sa kokote nila na walang basehan yan. Kung talagang kayo marunong kumilala at sumunod sa batas. Basurang fake 9 dash line. Pinahiya ng Pilipinas ang China sa United Nations General Meeting. Isinuwalat ng Pilipinas sa buong mundo ang tunay na pangit masamang pag-uugali ng mga Chinese. Pero sinungaling na, 'di ba? Traidor pa mga tol, hindi totoo sa salita, hindi matapat, hindi loyal, hindi kagalang-galang, hindi honorable. Lahat Hindi pa nila yan. Philippine Coast Guard raw kasi ang sumisira sa South China Sea at BRP Sierra Madre ang nagpupulyot sa dagat. Sino ba ang nagtayo ng polluted military base dyan? China, di ba? Sino ba ang nagsasagawa ng illegal coral harvesting? China, di ba? Yan ang dahilan ba't wasak at sira na ang malaking mayamang bahagi ng West Philippine Sea. Ipinamukha rin sa China na walang karapatan sa West Philippine Sea. Nanalo na tayo noon sa United Nations Arbitration at talo ang China dito. Nagkasagutan nga sa UN General Meeting. Bukas naman ng Pilipinas sa peaceful itong General Assembly negotiation. Pero kung magmamatigas ang China, handa raw tong palagan ng Pilipinas. Falling within the 9 dash line had no basis in law and is without legal effect. It upheld the Philippines' sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. It affirmed that certain actions within the Philippines EEZ violated the Philippines' sovereign rights and were thus unlawful, that large-scale reclamation and construction of artificial islands cause severe environmental harm in violation of international conventions. Di ba, alam mo yung mga tol, no? Wala pang 2016 arbitral ruling. 1982 UNCLOS nagsimula mga tol. United Nations Convention on the Law of the Sea. Di ba? Na-define na dyan yung ating exclusive economic zone mga tol na 200 nautical miles. 1982, nakapirma dyan ng China mga tol. Siyempre pati Pilipinas nakapirma dyan. Ang problema mga tol kasi hindi nila ginagalang, hindi nila nire-respeto mga tol. Unti-unti
pumapasok sila dito sa ating exclusive economic zone. Siguro nasanay na sila ng mahabang panahon na ganyan ang ginagawa nila. At eto nga nung 2012 mga tol, nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough Shoal mga tol. Dati kontrolado natin yun eh. Nagkaroon ng standoff dyan. So pumagitna dyan mga tol ng US. No, napagkasunduan, lilisanin ng both parties, China at Pilipinas. So tayo naman mga tol, naniwala tayo no sa mga salita nila. So umalis ang Pilipinas mga tol. China umalis din pero bumalik mga tol at hindi na nila binitawan 'yun. 'Di ba? Kaya tayo naghain no ng reklamo dito sa The Hague sa Court of Arbitration mga tol. Inarbitrate natin 'yan. Nanalo tayo mga tol, talo sila. 'Di ba? At pinawalang visa o basehan mga tol. Kasi wala naman talaga kasing basehan yung kanilang claim. Ang gusto kasi nila buong South China Sea kanila mga tol eh. Hindi lang naman Pilipinas ang nasasagasaan nila, napakaraming bansa mga tol, lahat niyang kalaban nila. 'Di ba? Yun nga lang tayo, meron tayong 2016 arbitral ruling. Which is hanggang ngayon mga tol, 8 years ago na ang nakakalipas, hindi naman nila nire-recognize. At imbis na magbawas sila ng puwersa dyan mga tol, lalo pa nilang dinadagdagan. No? Taon-taon mga tol, parami sila ng parami. At ngayon nga mga tol, mas marami daw ngayon ang warship. Biruin mo warship na mga tol mas marami ngayon. Grabe. The large-scale harvesting of endangered marine species damage the marine ecosystem. Yan iniisa-isa rito mga tol kung ano yung mga ginagawa ng China. And that actions taken since the commencement of the arbitration had aggravated the disputes. These findings are no longer within the reach of denial and rebuttal and are conclusive and they are indisputable. Mr. President, the award is final. We firmly reject attempts to undermine it, nay, even erase it from law, history, and our collective memories. Final na kasi talaga yun. And so we say once again, the present that we need and the future that we want is a peaceful South China Sea. The Philippines is committed to do this for as long as it exists. Ang nakakahiya lang sa United Nations, hindi daw kinikilala ng China yung Peking Award ng United Nations. Ba't kayo nandiyan dyan? Di naman pala kayo marunong kumilala at gumalang. Di ba? Ba't pa kayo nandiyan dyan? Di ba? Sana hindi na lang din kayo nagpunta. Pero sumusunod daw ang China sa batas ng UNCLOS. Ang gulo ng China magulo utak na mga yan. Gumagawa sila ng sarili nila. May sarili kasing batas tong si Xi Jinping. China always believes that the United Nations is not the appropriate place for discussing the South China Sea issue. However, it is necessary for us to make a solemn response. Given that erroneous remarks has been made, the South China Sea arbitration was unilaterally initiated by the Philippines, which violated the principle of state consent and contravenes international law, including UNCLOS. And the tribunal exceeded its authority and made unjust ruling, and the award is illegal and invalid. China does not accept or recognize the ruling, nor does it accept any claims or actions based on that. China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea are not affected by the ruling under any circumstances. China has indisputable sovereignty over the South China Sea islands and their adjacent waters, and sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters. China's regular patrols, law enforcement, and production activities in waters under its jurisdiction are compliant with international law, including UNCLOS. And I will also continue to work with ASEAN countries to safeguard peace and stability in the South China Sea. Thank you. Actually, mga tol, hindi lang Pilipinas. Diba? Sa ngayon, Pilipinas na talaga nakakabangga nila mga tol. Pero hindi lang Pilipinas ang sinasagasaan nila dyan mga tol. Napakaraming bansa. Actually, hindi lang naman tayo rito sa South China Sea may problema eh. Diba? Pati yung ibang mga lugar katulad ng India, meron din silang dispute doon. Sa Japan, meron din silang dispute doon mga tol. Napakarami nilang dispute kasi nga lahat inaangkin nila mga tol. Gusto nila kanilang buong mundo na pagdating ng panahon, angkinin nito mga to eh. Diba? Nasabi nila compliant daw sila sa international law, saka sa UNCLOS. Paano kayo magiging compliant? Kung napakasimpleng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ay ayaw ninyong sundin. Para sa inyo, wala kaming ganun, di ba?
Eto matindi, pati nga sa kabilang bahagi ng Pilipinas naglalakbay yung mga barko nila eh. Dapat patalsikin na sa United Nations tong China. Batas na nga ng UN binabaliwala, di ba? Sana lang talaga magkatotoo ano. Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa mga to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.